useful tips na pwede nating i-share sa inyo while having this Emsum as a car. Like, first tip namin sa inyo is medyo sobrang minamaximize namin yung paggamit namin ng what do you call this, yung automatic engine on. Ano yun? Sa remote, pag nakapark siya na matagal, just press the lock button sa inyong remote, and then the parang half circle na symbol, and then matagal yun, just press it long until such time na mag engine on na siya yung sasakyan. So advantage nun is kasi syempre pag nakabilad dyan sa araw sa parking, sobrang init, hindi mo makakayanan pumasok sa loob ng sasakyan. So gagawin natin kapag naka-Emsum ka, you take advantage of that feature niya, which is automatic engine on kahit wala pa siyang wala pa sa loob ng sasakyan, no? So talagang mapapalamig niya na yung sasakyan mo kahit naghihintay ka dun sa labas, habang nasa dilim ka or nasa shade. So that's one thing na talagang maganda rito kay Emsum. And if you want to, pag tinagal mo yung pag-press, bubukas naman lahat ng bintana. doon naman sa unlock. Kapag pinress mo naman siya, yung unlock ng matagal, automatic magwi-window down yan lahat. Kung meron kang what do you call this, yung sunroof, mag-automatic open yan. Basta yun, just to disperse all the heat na na-accumulate yan during nakaka-park siya sa bilag ng araw, no? So that's the second feature na talagang sobrang minamaximize namin sa Emsum. And then next, syempre yung automatic door lock and unlock. Madalas natin nagagamit yan kasi pag nag-grocery tayo, bit-bit namin yung mga grocery, syempre. Mas maganda, convenient. Convenient talaga. Nandyan lang isusi sa bulsa, lalapit ka lang sa kotse, mag-automatic door unlock na siya. So yun, may papasok mo na yung mga lahat ng grocery mo kasi wala ka lang free hand kasi bit-bit mo yung mga grocery. Tsaka hindi ka na yung lagi, saan yung susi ko? Oo, mataas gano'n. Diba? Hindi ka na laging ganun. Basta alam mo na sa bag yung susi mo, nasa bulsa mo. Pag lumapit ka, open. So, yun sa mga babae, may iwasan mo na yung ganun na, sa ko nilagay yung susi ko yan. So, may iwasan na yun. So, yun yung magandang features naman ni Emsum din. Yes. And then, next? Well, sana ma-improve yung Apple CarPlay kasi magandang kasi pag nasa biyahe lalo. Pag naka-Bluetooth enable yung phone natin, iPhone, syempre dapat automatic Apple CarPlay siya. Ito pala guys, i-share ko pala yung regarding sa Apple CarPlay. Kasi ang iPhone ko before is iPhone 15. So ngayon, nagpalit ako ng iPhone 16. So ito guys, ang nangyari, kasi sa iPhone 15, kapag nag-Apple CarPlay ka, hindi ka makakagamit ng video. So parang ang ina-expect ko kasi pag gumamit ka ng Apple CarPlay, gumamit ka ng video, pag nag-play ka ng music, dapat continuous yung playing ng music, walang mai-interrupt. So nung nag-Apple 16 ako, nag-drive ako mag-isa, nag-try ako mag-video, Instagram and yung camera video ng aking cellphone. Nagpe-play pa rin yung music niya. So hindi ko alam kung bakit ganun yung Apple CarPlay sa iPhone 16. So hindi ko alam kung may naka-experience na sa inyo ng ganun. So yun yung hinahanap kong features niya, na kahit nagpe-play ka ng music tapos parang gusto mong mag-video, nagde-drive ka tapos may background ng music, kayang-kaya niya, walang mai-interrupt. So yun yung naging yung pagkakaiba ng 15 tsaka 16 sa Apple CarPlay. Ayun. So ano pa, Daddy? Maisingit ko lang yun. So far yun naman. Ano pa yung features ni Emsum? So sa R-Style, marami siya eh. So
We are discussing yung features naman dito sa GB. Yung mid variant. Mid variant. Guys, yung sa bintana naman ng M-Zoom, pag nagda-drive ka sa expressways, pagbukas yung bintana, kasi diba may nakikita tayo before yun sa mga lumang sasakyan, nagsasabit ng tuwalya dun sa may bintana. Okay. Kasi mainit. Yan yung mga old ano. Ginawa ko yun one time. Sinabit ko yung parang jacket or iipitin. Ayaw talaga niya magsara, guys. So pag may nakaharang na something dyan sa window, kamay mo, kahit gusto mo siyang isara, hindi mo siya masasara. Yan ang safety feature. Safety features siya ng lahat naman ng M-Zoom. Kahit na accidentally or unintentionally na maiwan yung daliri mo dyan. Hindi magsasara. Hindi magsasara. So ma-share pala namin, guys, yung gasoline. Diba? Kasi wow, ang bilis ito. Ang gasoline daw, guys, pag magpapagasoline ka ng M-Zoom nyo is 95, right, Daddy? Sabi. 95. So ganito, guys, ang ginagasolina namin dito sa M-Zoom is 91 lang. Kasi nung nag-95 kami, medyo parang pareho kami na experience na parang mas mabigat, mas mahatak siya. Mas mahatak, mas mabigat. Ano ba? Ay, ano ba yung tawag dun? Yung mabigat pero hinahatak, parang ganun. Ano ba yun? Basta ganun, guys, nag-95 kami Mahirap ilang pumatak. beses. Ayun, mahirap pumatak, parang mas mabigat siya i-drive. Sa case namin yun sa experience namin. Hindi namin alam dun sa ibang mga naka-M-Zoom kung ganun din sila. Pero kami, guys, 91 lang yung aming ginagasolina dito sa M-Zoom. Kasi syempre, mahal ang gasolina, tipid, ayan. So, wala namang problem so far sa 91. Guys, minsan dito sa anong tawag dyan, Di? Yung dashboard. So, minsan nagugulat kayo, yung iba nagugulat. Biglang may namumula dyan, yung TPMS, ganyan. So, syempre, pag nakita na tayo ng ganyan, nakakapakaban na tayo, diba? Wala yan pag may problem dun sa gulong, diba? Yung basta related sa gulong. So, ang gagawin nyo lang, guys, hanginan nyo siya ng tamang hangin. Tapos patakbuhin nyo lang siya ng patakbuhin. Pag hinanginan nyo siya, patakbuhin nyo lang siya. Paandarin nyo ng ilang beses. Umikot kayo dyan sa lugar ninyo. Babalik na yung normal na niya. Mawawala na yung color red na DPMS na warning niya. So yun lang yun, guys. Ganun lang siya. Hanginan mo, itakbo mo. Kailangan mo siyang itakbo. Hintayin mo lang mawawala yun, guys. Even na parang mo, hindi pa rin nawala, susunod na araw mawawala yan. Kasi may mga ako hindi ko rin maintindihan yung gulong about sa gulong. Yung mga ganyan-ganyan, di ba, Di? Kasi meron, sabi nila, pag cold start, dapat ganito yung temperature na or pressure ng gulong mo, ganitong temperature, may mga ganyan pa yan, guys, eh. So, hindi namin ma-explain ng medyo, dahil hindi naman kami ganun hindi kami ganun ka alam dyan sa pero pag nakakakita kami ng ganun, guys, yung warning na yun, ganun lang gawin mo, guys. Hanginan mo siya tapos patakbuhin mo lang siya ng ilang ikot, mawawala na yun. So ayun lang, guys, ang ating update dito sa M-Zoom, and please don't forget to like and subscribe to our channel para sa mga susunod pa naming videos. Tsaka yung may bago tayong content is And guys, so sige. yung ating motovlog. So guys, meron din, aside from M-Zoom, meron din kaming motovlog ni Daddy. So ayan, nag-start kaming gumawa rin ng content sa motor naman, sa big bike naman. So makikita nyo dun sa mga videos namin na nag-upload kami ng mga rides namin ni Daddy. So yung latest, guys, check nyo na lang sa aming channel yung sa Asea Subic na breakfast ride namin ni Daddy na kahit sobrang init.
Ayun, nag-rides pa rin kami. So ayun lang guys, kung meron kayong gustong malaman about sa M-Zoom pa, please comment down below. So gagawa kami ng videos about that para at least makatulong kami sa inyo. Try our best. Yes. Oo, medyo natagalan lang sa ating pag-upload kasi nga na busy lang, nag-hiatus tayo ngayon. So, ayun lang guys. See you on our next vlog. Bye-bye. Bye. Please watch our La Union vlogs. So, this Holy Week. So, bye-bye. Bye.